Matanda ka na kasi, sinungaling pa kayo. Matanda ka na kasi. Alam mo, Mr. Peter Bacani, 1983, sana kung maliligaw ka dito sa wall ko, dapat logical yung sinasabi ninyo at sana grammatically correct. Or at least correct enough para naiintindihan yung sinasabi ninyo. Gayunpaman, hindi ko naman sinabi na bata pa ako at hindi ko sinasabi na nagpumunta ka dito. Bukod pa dyan, wala naman po kayong sinasabi kung saan ang kasinungalingan na sinasabi ko. So ang inaanyaya ko sa inyo, sa susunod, wag po kayong magsa-soundbite lang. Mag-explain kayo ng posisyon ninyo. Pero kung hindi po ninyo kaya, gawa nga ng kakulangan sa inyong edukasyon, kakulangan ng kakayahan magsalita at magpahayag, kung maaari, umuwi na lang po kayo kasi usapang matalino na lang po yung nandito o usapan ng mga competent na makaintindi. Ang kinainisan ko lang po dun sa reaksyon ng mainstream media, pwede kong pag-usapan yung reaksyon ng mainstream media, pero hindi yung mga ginagawa or salita ng mga kongresista. Okay. So, sabi ni Pat Thought, Bars, ito po ay nagpapahiwatig siya ng kulong dun sa amin. Unang-una, pakitandaan po, hindi po kami na-contempt kahapon at wala po ng threat tungkol sa kulong. Ito po ay niliwanag ng ating mga kongresista sa amin. At sinabi nga sa akin ni Congressman Paduano, thank you for coming, Attorney Angeles. Okay? So, kung ikaw po ay nag-a-attempt na maging nakakatawa, sorry po, kulang din po sa wit. Parang prokohyo naman, di ba? Nakakausapin mo mga kasama mo dyan sa comment section na ilan dyan ay mga dalubhasa, tapos ganyan lang sasabihin ninyo. So, balikan po natin ang pagdidetain sa ating dating Pangulo. Tulad nga na nangyari doon sa Senate hearing. Doon sa Senate hearing na itinawag ni Senator Amy Marcos, medyo maraming pasabog ang nangyari. Nakakatuwa din naman. Okay, sabi ni Suki Desu, paid by China, taksil. Talaga? Patunayan mo yan. So, unang-una, kung malakas ang loob mong mang-akusa ng ganyan, tandaan po ninyo ang definition ng libel. Ang libel po is a malicious imputation of a crime, vice, or defect. So, maliwanag na pasok dyan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nag-a-attempt na manira ng reputasyon. So, ito nga po ang mismo ang hinahabol ng mga kongresista at siguradong-sigurado ako kakampihan nila ako kung sakasakali dahil ito nga yung ayaw nila. So, Suki Desu, kung ikaw po ay kaya mong panindigan yung iyong sinasabi, ilabas mo yung mukha mo, ilabas mo yung location mo. Nang sa gayon, yung pwedeng makasuhan ka namin at doon ka sa hukuman magpaliwanag kung anong ibig sabihin mo ng paid by China at taksil. Labas nyo. So, yung mga trolls dito, kung magaling kayong mang-akusa, maglabas kayo ng mukha, maglabas kayo ng contact address. Nang sa gayon, maaabot kayo ng aming reklamo. Hindi na namin bubulabugin pa ang Cybercrimes Division ng NBI para i-trace pa kayo. Tapos, kung duwag naman kayo, fake naman yung account nyo at wala kayong mukha, tandaan po ninyo, wala pong credibility yung mga taong ganyan. Wala po kayong basis for saying anything at wala rin po kayong standing na kausapin ako. Bakit naman kita kakausapin? Bakit ka naman papansinin ng mga followers at ibang mga manonood dito kung ikaw ay hindi nag-i-exist bilang tao? Labamba says, bakit po ba di ko nababasa yung mga ungas na comment? Ay, kasi yung iba po nasa TikTok, nasa lang po kayo nasa YouTube kayo Sabi ni Shuna, kailan po karaoke night? Aba, depende yan. Kung matapos ninyo, makuha ninyo yung gift goals natin. Nasa sa inyo yan. Okay.
Sabi ni Harris Tamsi, freedom of speech includes the freedom to offend people. Sabi ni Jordan Peterson. Agree naman ako dyan. Kaya nga, dapat tayo rin mahaba ang pasensya natin. Sa totoo lang, maraming beses na maliwanag na mayroong libel na ginagawa ang ibang tao. Pero masyado kong nire-respeto yung kalayaan natin na dapat talaga may puwang sa ating lipunan na pwede tayong magkomento. Maliman yung komento nila, kailangan kaya natin tiisin nang sa gayon, protektado din ang ating kalayaan na gawin yun. Sabi ni Bianca, dito kasi TikTok, Trixie, bakit mo ko tini-Trixie? Bata ka pa ba o mas matanda ka sa akin? Gusto ko lang malaman po. Nandito mga Gen Z at matatalino. Ma'am, nasa TikTok naman po ako. Kung hindi nyo napansin, nagla-live nga po ako dito. So, lumabas nga po doon sa pagdidinig sa Senado na unang-una mismong gobyerno natin ang humingi ng warrant doon sa ICC. At maliwanag din na walang red notice. At maliwanag din na ang pag-turnover ni General Torres, ating dating Pangulo, ay hindi po ginawa ng naaayon sa ating batas. Ayon dun sa mga dalubhasa na nagsalita doon. Partikular na si Attorney Medina. At sang-ayon din po kami kasi dito sa sinabi niya, matagal na po namin sinasabi na kailangan po ang obserbasyon ng due process. So kahit po gamitin ang RA 9851 o ang Article 59 ng Rome Statute, kailangan pong obserbahan ang mga requirements ng ating saligang batas tungkol doon sa due process. So ano yung due process na required dito? Unuan na ay pagpupunta, ang pagpupunta sa pagdadala sa isang akusado sa hukuman. Kapag ikaw po ay madideprive ng iyong karapatan, ito po, di ba, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, sabi ng ating saligang batas. Ang due process, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan dito ay ang iyong mga basic na kalayaan, liberty, hukuman po ang tungo. Sabi ni Jerry, pinapatigil po ako na magsalita about politics kasi ang empleyado ako ng gobyerno. Allowed po yan. May limitasyon po talaga ang kalayaan ninyong magsalita at magpahayag. Maaari pong magpasa ng mga regulasyon ang ating gobyerno tungo dito. So, ngunit, wala naman pong magpipigil sa inyo kung mayroon kayong ibang mga accounts at ihihiwalay nyo ang inyong persona bilang isang empleyado ng gobyerno. At any rate, it is still a risk. Maaari po kayong masubject to administrative proceedings. Ito ay dahil mayroong national interest na kaakibat ang inyong trabaho. Sabi ni Jessie C, may 29 per kilo lang na rice pero pinapapirma muna bago makabili. Dahil mura, hindi na nagdadalawang isip ang pumirma, bukit doon malay-balay. Baka for impeachment for Sara nakasulat sa SAPO BBM Bagong Bayani. Talaga? Oo, iba naman yun. Sabi ni Stan, Busan City, South Korea, may pagtitipon para sa pagsuporta po kay PRD, permit secured, taliwas sa anunsyo ng embahada na bawal daw para sa mga foreigners na mag-rally. Magkano kaya natanggap ng embassy? Bawal ang foreigners na mag-rally. Well, may mga bansa talaga na may batas na ganyan. Tayo sa Pilipinas, meron din pong ganyan. Thank you kay DepX sa pag-share ng live.
Sabi ni Heartbreaker, kailangan na po ba kaming kabahan bago mag-criticize? Mahalaga po yung pagpapahayag nyo ng ganyan. Yan po ang tinatawag na chilling effect. At yun po ang pinaglalaban namin sa Korte Suprema. So, ako, ang abiso ko dyan ay huwag po matatakot kailanman dahil hindi po talaga hangad ng ating Korte Suprema na limitahan ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Gusto lang nilang iayon doon sa mga existing na batas. Ano po ba yung mga limitasyon sa freedom of speech? Lahat po ng mga so-called limitations ay nakasaad po sa batas. Pero mas maliwanag po kung ang sasabihin na lang natin ay mayroong speech na protected at mayroong speech na hindi protected. Kasi yung totoo niyan, para maging ayon sa saligang batas, sinasabi no law shall be passed abridging the freedom of speech. Ang daming nagsasabi pero may limits ang freedom of speech. Hindi po. Actually, ang freedom of speech malawak. Pero malawak siya only for protected speech. At ang protected speech ay yung mga hindi huhulog doon sa mga batas na kriminal o ibang klaseng mga batas katulad o mga rules tulad nung dito mga rules sa ating gobyerno tungkol sa pagsasalita at pagpapahayag. So, kailangan ko pa bang i-enumerate, Fides? Kasi grabe ka mag-flood eh. Thank you kay Alex Celestial. Sabi niya, my token of gratitude for your exemplary and brilliant stand during the TRICOM hearing. Our country needs more of your kind. Salamat po. But I don't really think, hindi po masyadong marami akong nasabi. Sabi ni, experience over passions. Is this how it really works? Naku, kung babasahin ko, ako po ay, mapapatawag ng Kongreso dahil nga binalaan, tama ba yun? Kami na huwag magsasalita o magkokomento tungkol dun sa proceedings at saka dun sa mga ginawa o sinabi ng ating mga kongresista hanggang matapos po ang pagdidinig. Sabi ni